Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa unang pagkakataong nasilayan ni Amara Cruz si Ethan Mendoza, nakatayo ito sa harap ng kanilang klase sa marketing noong huling taon sa kolehiyo. Nakangiti ng may labis na kumpiyansa habang nagbibigay ng isang hilaw na presentasyon tungkol sa bottled water na diumanoid magpapabago sa konsepto ng wellness. May kayabangan, maingay at bahagyang katawa-tawa. Hindi niya iyon nagustuhan. Ngunit nang muli niya itong madaanan sa kafeterya ng campus kinahapunan, kumindat ito at nagsabing, sa susunod, sabayan mo ako sa pagpepresenta. Isipin mo kung ano ang maaari nating magawa ng magkasama. Napailing siya. Pagkaraan ng 2 buwan, hindi na sila mapaghiwalay. Hindi kailanman naniwala si Amara sa mga kwentong tila engkanto hanggang sa iparamdam ni Ethan na para bang siya ay nabubuhay sa isa. Sa maraming aspeto, magkaiba sila. Siya ay matalas ang pag-iisip, sistematiko, at laging may 10 hakbang na nauuna. Samantalang si Ethan ay kaakit-akit, marunong umangkop, at isang mahusay magsalita na kayang magbenta ng kahit ano sa kahit kanino. Ngunit sa pagitan ng mga gabing ginugol sa pag-aaral at mga palihim na halik sa sulok ng aklatan, nakahanap sila ng ritmo na gumana para sa kanila. Napapatawa niya si Amara at napapaisip naman siya nito. Magkasama, malaki ang kanilang mga pangarap. Matapos ang pagtatapos, nakakuha sila ng trabaho sa isang maliit, ngunit mapangahas na ahensya ng pagbabrand sa Maynila. Isang lugar itong simple ngunit puno ng sigla. Kung saan ang mga empleyado ang gumagawa ng sarili nilang kape at kusang nagtatagal sa trabaho dahil sa pananabik sa susunod na proyekto. Namayagpag si Amara roon. Minahal niya ang enerhiya, ang estratehiya, at ang paraan kung paanong ang isang ideya ay maaaring magsilang ng isang ganap na kampanya. Ganoon din si Ethan, bagaman sa ibang paraan. Habang abala si Amara sa pananaliksik at pagbuo ng mga konsepto, si Ethan naman ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan. Mahusay siyang makipagkapwa sa mga kliyente, nakikipag-usap sa mga ekotibo, at alam kung kailan dapat magbanggit ng pangalan at kung kailan mananahimik. Bumuo sila ng isang maayos na tambalan. Hindi. Higit pa roon, isa silang napakahusay na tambalan. Pagkaraan ng 1 taon sa trabaho, inalok ni Ethan ng kasal si Amara. Ginawa niya iyon sa Luneta Park, sa ilalim ng isang punong cherry blossom na hitik sa pamumulaklak. Sumagot siya ng oo, bago pa man ito tuluyang matapos ang tanong. Simple ngunit elegante ang kanilang kasal, ginanap sa isang loft na naliliwanagan ng araw. May mga nakalitaw na pader na ladrilyo at mga puting bulaklak na nakalailay mula sa mga biga. Nakaupo ng tuwid at tila formal ang pamilya ni Ethan sa isang panig. Suot ang kanilang mamahaling kasuotan at may mga mukhang walang gaanong ipinahihiwati. Malayong kabaligtaran ng mainit at masiglang grupo mula sa panig ni Amara. Matagal nang inaasahan ng mga magulang ni Ethan na mag-aasawa siya ng isang babaeng kaantig ng kanilang antas. Ibig sabihin, mayaman, may pinagmulan at mula sa mga prestihiyosong lugar sa Maynila. Wala si Amara sa alinman sa mga iyon. Ang kanyang ama ay isang retiradong kartero at ang kanyang ina naman ay isang mananahi. Ngunit minahal nila si Ethan. Minahal ang paraan ng tahimik nitong pag-aabot ng pera sa kanilang mga kamay, ang pagdadala ng mga grocery nang hindi na kailangang sabihan, at ang paraan ng pagtingin nito kay Amara na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Inakala ni Amara na nasa kanya na ang lahat. Nang siya ay magdalang tao 2 taon matapos ang kanilang kasal, labis ang tuwa ni Ethan. Araw-araw ay ipinaghahanda siya nito ng mga smoothie, at hinahalikan ang kanyang tiyan na para bang iyon ay sagrado. Magkasama nilang inayos ang silid ng sanggol. Pininturahan ang mga dingding ng malambot na berdeng kahawig ng kagubatan at piniling maglagay ng mga aklat kaysa mga laruan. Si Ethan pa ang nagmungkahing magbitiw siya sa trabaho kapag naisilang na ang sanggol. Hindi mo kailangang akuin ang lahat, wika nito habang marahang hinihimas ang kanyang buhok. Hayaan mo akong mag-alaga sa atin. Gusto kong ituon mo na lamang ang iyong oras sa ating anak. Nag-atubili siya.
Mahal niya ang kanyang trabaho, ngunit higit niyang minahal si Ethan. Kaya't pansamantala siyang huminto. Naging isang ganap na ina. Hindi niya iyon pinagsisihan, hindi naman talaga. Ang kanilang anak na si Lucas ay isang batang kayang gawing mas banayad ang mundo. Malalaki ang kayumangging mga mata, makapal ang kulot na buhok, at may ngiting kayang gawing tila pamilya ang mga estranghero. Pinuno ni Amara ang kanilang tahanan ng init, sariwang tinapay, maaliwalas na estante ng mga aklat, at halakhakang umaalingaw sa kusina. Mahaba man ang oras ng trabaho ni Ethan, lagi itong umuuwi na may dalang mga bulaklak o paborito niyang pagkaing kailan. Mayroon silang gabi ng pagde-date isang beses sa isang buwan. Marathon ang panonood ng pelikula tuwing linggo. Pagmamahalang may bukas na ilaw at tawanan sa dilim. Sa papel, perpekto ang lahat. Sa edad na 7, maayos ang kalagayan ni Lucas. Matalino, mausisa at magaan ang kalooban. Tumutugtog siya ng piano, mahilig sa mga dinosaur at itinuturing si Ethan bilang kanyang bayani. Paminsan-minsan ay nagbubuluntaryo si Amara sa paaralan nito, nagluluto ng mga cupcake para sa klase, at nagpaplano ng mga handaan na may temang mga laro at sariling likhang dekorasyon. Kinaiinggitan siya ng ibang mga ina. Hinahangaan siya ng mga guro. Siya ang larawan ng isang babaeng tila nasa kanya na ang lahat. At si Ethan? Maayos din ang takbo ng kanyang karera. Nang mag-5 taon si Lucas, tinanggap niya ang alok mula sa isang mas malaking kumpanya. Ang Venture Incorporation. Isang moderno at nangungunang ahensya ng pagbabrand sa Maynila. Isang lugar na may mga pader na salamin, pribadong elevator, at mga corporate retreat sa ibang bansa. Akma siya roon ng lubos. Hindi kailanman ininda ni Amara ang pananatili sa bahay. Kilala niya ang mga pangalan ng mga kasamahan ni Ethan mula sa mga kwento nito tuwing hapunan. Siya ang katuwang sa pag-iisip ng kalahati ng mga estratehiyang ipinipresenta nito. Tinatawag pa nga siya ni Ethan na kanyang lihim na sandata at pabirong sinasabi na utang nito sa kanya ang mga promosyon. Ngunit hindi niya kailanman nakilala ang mga pinuno nito. Ni minsan ay hindi siya dumalo sa alinmang pagtitipon ng kumpanya. Sa tuwing may gala o paglalakbay para sa negosyo, sasabihin ni Ethan na kababagot iyon, maniwala ka, at mingiti na lamang siya, nagtitiwala. Ipinagkatiwala niya rito ang lahat. Ang kanilang apartment ay nakaharap sa East River. Hindi man ang pinakamarangyang gusali, ngunit po ng liwanag at saya. Tuwing katapusan ng linggo, pumupunta sila sa pamilihang bayan. Nakasakay si Lucas sa balikat ni Ethan, habang si Amara ay maihawak ng mga bulaklak. Palaging bumibili si Ethan ng mga mirasol para sa kanya, sinasabing ipinapaalala raw siya ng mga iyon. Matangkad, maliwanag at imposibleng hindi mapansin. Minsan, titingin si Amara sa paligid ng kanilang sala. Si Lucas na nakahandusay sa alpombra habang naglalaro ng mga dinosaur at si Ethan sa kusina na gumagawa ng kape. At may isip niya, ito na ang pangarap. Gayunman, paminsan-minsan, mapapatingin sa kanya ang matalik niyang kaibigang si Miranda nang may tahimik na pag-aalinlangan. Noon, sinasabi mong nais mong bumuo ng sarili mong bagay, wika nito minsang nagkakape sila. Tinawanan lamang iyon ni Amara habang pinapagpag ang harina mula sa kanyang apron. Oo naman. Ito ang binuo ko. Hindi na kumontra si Miranda, ngunit nanatili ang katahimikan nito. Isang katahimikang may iniwang bakas. Nang hapong iyon, punang liwanag at banayad na ugong ang bahay habang tinutupi ni Amara ang mga labada at umaalingaw ang halakhak ni Lucas mula sa kabilang silid. Ang lahat ay tila nasa tamang ayos. O iyon ang kanyang pinaniwalaan. Pagsapit ng gabi, kumalat sa buong apartment ang amoy ng manok na may rosemary, humahalo sa banayad na tugtog ng jazz mula sa speaker sa tabi ng bintana. Palipat-lipat si Amara sa kusina at hapagkainan, maingat na tinutupi ang mga napkin sa maayos na tatsulo. May bakas pa rin ang harina ang kanyang apron at nakapusod ang kanyang buhok sa isang maluwag na bun. Si Lucas naman ay nasa alpombra ng sala, abala sa isang madramang labanan ng mga dinosaur. Umatungal siya na parang isang velociraptor sa kaagad na itinuwid ang sarili. Sa totoo lang, hindi naman ganyan umatungal ang T-Rex. Malamang mas kahawig iyon ang tunog ng mga ibon. Ngumiti si Amara. Napakahusay, Professor Lucas. Eksaktong 6:45 ng gabi, marahang bumukas ang pinto.
Daddy! Sigaw ni Lucas bago pa man tuluyang umikot ang seradura, sabay takbo patungo roon. Pumasok si Ethan, may dalang portfolio sa isang kamay at isang supot na papel sa kabila. Agad niyang ibinaba ang mga iyon upang saluhin si Lucas sa gitna ng pagtalon, saka ito itinaas ng mataas habang tumatawa. Isang halakhak na umalinggaw sa buong bahay. Narito ang paborito kong lalaki, sabi ni Ethan, iniikot ito ng minsan bago marahang ibinaba. Bumagsak ang mga kulot ni Lucas sa kanyang mga mata. May dala ka ba? Lumuhod si Ethan at kinapa ang laman ng supot na papel na tila ba iyon ay isang bowl ng kayamanan. Isang limitadong edisyong poster ng T-Rex, diretso mula sa mesa ni Ginoong Mendoza. Napasinghap si Lucas. May mga buto, kuko at ngipin. Pati ang maliliit nitong braso. Maingat niyang tinanggap ang poster na parabang isang mahalagang bagay, saka tumakbo patungo sa kanyang silid upang maayos itong maitala. Tumayo si Ethan at humarap sa kusina, may ngiting agad na sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw, wika niya habang tinatahak ang silid sa ilang mabilis na hakbang, ang pinakamagandang bahagi ng araw ko. Mahinang natawa si Amara nang yakapin siya nito mula sa likuran, ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Sinasabi mo iyan araw-araw. Dahil totoo iyon araw-araw. Sumandal siya rito, ninanamnam ang init ng yakap. Malapit nang maluto ang hapunan. Inihanda ko ang paborito mo. Manok na may rosemary at patatas na may bawang. Ipaalala mo nga kung bakit ako ang may magarang trabaho. Dapat ako ang umuuwi sa'yo. Humarap siya rito, may bakas pa rin ng harina ang kanyang mga kamay at hinalikan ang pisngi nito. Dahil mahusay ka sa ginagawa mo. At medyo nahumaling ka rin sa mga makinang espresso ng kumpanya. Ngumiti ito. Inaamin ko. Sumulyap si Amara sa mesa. May lemon cake na nagpapalamig doon. Pinagpapala mo ako. Pinapadali mo naman. Nanatili sila roon ng ilang sandali, tahimik sa banayad na liwanag. Tila isang larawang nakapaloob sa gintong kwadro. Pagkaraan, nagsalita si Ethan, may naka-schedule akong tawag sa ibang bansa sa susunod na Biyernes. Maaaring kailanganin kong lumipad para sa katapusan ng linggo. Bahagyang nag-alinlangan ang kanyang ngiti. Isa na namang retreat. Tumango ito. Ganoon pa rin. Mahahabang pulong lamang sa malamig na mga silid. Wala namang mawawala rito kung hindi ako makadalo. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya iyon ginagawa kailanman. Sa halip, lumayo siya upang haluin ang niluluto sa kalan, magaan ang tinig. Malulungkot si Lucas. Pinaghahandaan pa naman niya ang mga kaalaman niya tungkol sa dinosaur para sa iyo. Babawi ako sa kanya. Tatawag ako, magpapadala ng isang nakakatuwang bagay, marahil ay magre-record ng kwento bago matulog. Bahagyang umiti si Amara. Matutuwa siya roon. Lumapit si Ethan sa kabinet, nagsali ng tig-isang baso ng tubig para sa kanila, at iniabot ang isa sa kanya. At ikaw? Ano ang gusto mong ipadala ko habang wala ako? Sandali siyang nag-isip. Marahil. Sabihan mo lang ako na namimiss mo ako. Lumapit ito at hinalikan ang kanyang sentido. Palagi. Nagpatuloy ang gabi na tila karaniwan lamang. Sabay-sabay silang naghapunan, masiglang ikinukwento ni Lucas ang tungkol sa bagong batang kaklase na nagsasabing hindi raw totoo ang Triceratops. Nagtawanan sila. Naglinis pagkatapos kumain. Tinulungan ni Ethan si Lucas na magsuot ng pantulog habang si Amara naman ay inayos ang sariwang kumot sa kama. At nang tulog na si Lucas, hinila siya ni Ethan sa kanyang mga bisig sa sopa. Marahang iginuguhit ang mga paikot na haplos sa kanyang likod habang pinapanood nila ang isang lumang pelikulang bahagya na lamang nilang naaalala. Ang lahat ay tila nasa tamang ayos. Halos. Maingat na ipinatong ni Amara ang kanyang laptop sa gilid ng kanilang marmol na kitchen counter, bahagyang dumudulas ang kanyang cardigan sa isang balikat habang iniscroll niya ang isang magulong spreadsheet. Ang ugong ng dishwasher ang pumupuno sa tahimik na apartment, napuputol lamang ng paminsan-minsang pagkatok ng kanyang mga daliri sa mga tekla. Isang tasa ng tsaa, kalahating nainom at matagal nang lumamig, ang nakalapag sa kanyang tabi. Nakahiga na si Lucas sa kama mula pa 8:00. Inihatid niya ito sa pagtulog sa pamamagitan ng 2 kwento.
Isa tungkol sa mga dinosaur at isa naman tungkol sa mga sasakyang pangkalawakan. Hanggang sa bumigat ang mga talukap ng bata at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ng maliit nitong kamay sa kanya. Dapat ay natutulog na rin siya. Ngunit narito pa rin siya, masusing sinusuri ang isang panukalang pang-marketing para sa kumpanyang hindi naman niya pinagtatrabahuhan. Biglang nagbukas ang pintuan sa harap. "Gising ka pa, mahal?" Magaan at mapaglarong bati ni Ethan. Pumasok siya na suot ang kanyang kulay abo na Amerikana, nakapatong sa isang braso ang jacket, at bahagyang kumakalat ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Malinis, elegante at sadyang siya. Maluwag na ang kanyang kurbata, at bahagyang magulo ang kanyang buhok, tila ilang ulit na niyang hinaplos iyon buong araw. "Gabi na ang uwi mo," sabi ni Amara nang hindi tumitingin, bagaman bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Yumuko si Ethan at hinalikan ang kanyang sentido, mainit ang kanyang mga labi sa balat nito. Mabigat ang araw. Sunod-sunod ang mga pulong. "Alam mo naman kung paano iyon." "Alam ko." Tinapik niya ang screen. "Kaya sinisiguro kung hindi magiging magulo ang bukas." Lumapit si Ethan sa likuran niya at sinilip ang screen. "Sobra kang mabuti sa akin." Palagi mong sinasabi iyan, biro niya habang ibinabaliktad ang pahina ng kanyang mga tala. "Magulo ang presentasyong ito, Ethan. Para bang sinusubukan nilang ibenta ang kaginhawaan gayong ang dapat nilang itampok ay pagbabago. Hindi lang kayo nag-aalok ng produkto. Nagbibigay kayo sa mga kliyente ng isang pamana." Nagpakawala si Ethan ng mahinang sipol. "Diyos ko, napakatalino mo." Napangisi siya. "Alam ko." Tumawa si Ethan at ginulo ang kanyang buhok, at sa isang iglap, tila bumalik sila sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Mga gabing ginugol sa silid-aklatan, siya na napapalibutan ng sandamakmak na sangguniang aklat, habang si Ethan ay nakasandal, nakapatong ang mga paa sa mesa, nakangiting wari tiyak na sa huli ay siya rin ang may tamang sagot. "Pero seryoso," sabi ni Ethan habang pinupulot ang kanyang mga tala. "Ito. Napakahalaga nito. Gagamitin ko ang lahat ng ito bukas." Bahagyang tinaasan ni Amara ang isang kilay. "Lahat? Hindi mo man lang babaguhin? Gagawin mong sarili mo." Ikinaway niya ang kamay na tila balewala. "Asawa kita. Ang sa akin ay sayo. At ang sayo. Aba, mapalad ako dahil sa akin din iyon." Umiling si Amara ngunit hindi na nagsalita. Ganoon si Ethan. Laging kaakit-akit, laging may maibibitawang biro na halos imposibleng ikagalit. Nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang mensahe mula kay Miranda. "Huwag mong kalilimutan ang brunch sa Sabado." Walang dahilan para umabsent. Bahagya siyang umiti at mabilis na nag-type ng tugon. "Darating ako." Samantala, ang telepono ni Ethan, na nakaharap pababa sa ibabaw ng counter, ay biglang umilaw. Sandali lamang. Nasulyapan ni Amara ang pangalan. Victoria V. May kasunod na simpleng emoji ng puso sa paunang mensahe. Napakurap siya. "Trabaho ba iyan?" Tanong niya ng kaswal, bahagyang itinuro ang telepono. Mabilis itong dinampot ni Ethan bago pa siya makakita ng iba at isinilid sa kanyang bulsa. "Oo, kliyente." Ayaw mo namang marinig ang mga nakababagot na detalye. Magaan at tila walang halaga ang kanyang tono. Gayunman, may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagsilid ng telepono na nagdulot ng bahagyang kirot sa sikmura ni Amara. Pinabayaan na lamang niya iyon. Palagi naman niyang pinapalampas ang maliliit na bagay. Kumuha si Ethan ng isang bote ng serbesa mula sa refrigerator at sumandal sa counter. Pinagmamasdan siya. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, Amara." "Seryoso? Kalahati ng mga promosyon ko. Ikaw ang may gawa niyan." Mahinahon siyang umiti at may init na kumalat sa kanyang dibdib sa kabila ng pagkailang na hindi niya lubos maipaliwanag. Hindi naman siya kailanman humingi ng pagkilala. Sa katunayan, ni minsan ay hindi man lamang iyon sumagi sa kanyang isip. Totoo, paminsan-minsan ay namimiss niya ang sigla ng pagtatrabaho, ngunit mas masaya siya rito. Bilang asawa ng lalaking pinaniniwalaan niyang perpekto. Kinagabihan, sumandal siya sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan si Ethan na nagsasanay ng kanyang presentasyon sa harap ng salamin sa sala.
Mukha itong buhay na buhay tuwing nagsasalita. Punang kumpiyansa, kaakit-akit, gaya ng lalaking minahal niya maraming taon na ang nakalipas. Nakaramdam si Amara ng tahimik ngunit malalim na pagmamataas. Ito ang buhay nila. At sapat na iyon. Amoy sunog na kape at labis na pabango ang conference room. Naupo si Ethan sa dulong bahagi ng makintab na salaming mesa, walang ingat na nakasampay ang kanyang jacket sa likod ng upuan, habang nananatili pa rin sa alo ng tagumpay mula sa client meeting noong umagang iyon. Gustong-gusto ng mga ito ang kanyang presentasyon. O mas tamang sabihing presentasyon ni Amara. Ngunit hindi naman nila kailangang malaman iyon. Sumandal siya, magkasalikop ang mga kamay sa likod ng ulo habang umaalingaw ang usapan sa buong silid. Mga papuri, biruan at ilang tinging may halong inggit. Malinaw na ninanamdam niya ang lahat ng iyon. Iyon ang gusto niya sa lugar na ito. Ang Venture and Corporation ay hindi lamang isang branding firm. Isa itong entablado. At si Ethan Mendoza, natuto siyang gampanan ang pangunahing papel. Sige, tumahimik nga kayo, mariing sabi ni Robert, ang pinuno ng kanilang dibisyon, pagpasok pa lamang nito ay agad nang naputol ang ingay sa paligid. May balita ako. Biglang tumahimik ang silid. Simula sa susunod na linggo, sabi ni Robert, bababa na sa pwesto ang kasalukuyan nating punong ehekutibong opisyal. Nakapili na ang board ng kapalit. Si Maxwell Escudero. May mahinang sipol na narinig mula sa isang sulok. Sandali, bulong ng isa. Iyong Maxwell Escudero. Escudero Group. Tumango si Robert. Inihahanda na siya ng kanyang ama para rito sa loob ng maraming taon. Siya na ang opisyal na hahawak ng posisyon. At oo, asahan ninyo ang mga pagbabago. Kilala si Maxwell sa pagiging mahigpit at personal sa pamamalakad. Naramdaman ni Ethan ang paghigpit ng kanyang sikmura. Maxwell Escudero. May bigat ang pangalang iyon. Ang mga Escudero ay hindi lamang mayaman. Sila ay isang pamana. Ang kanilang apelyido ay nakaukit na sa lungsod ng Maynila, mula sa matatandang bangko hanggang sa mga mamahaling matataas na gusali. Hindi tulad ng ibang punong ehekutibong opisyal na napapaamo ni Ethan sa pamamagitan ng mga cocktail at matatamis na salita si Maxwell. Hindi nito kailangang patunayan ang sarili. Ipinanganak ito na taglay ang uri ng kapangyarihang si Ethan ay kaya lamang tularan at ipakita sa iba. At, dagdag ni Robert na may ngiti, magkakaroon ng isang salu-salo bilang pagtanggap ngayong katapusan ng linggo. Inaasahang dadalo ang lahat ng senior staff. Nais makilala ni Ginoong Escudero ang bawat isa. At saka, kumislap ang kanyang mga mata sa paraang hindi nagustuhan ni Ethan, obligado ang may kasamang panauhin. Walang dahilan para hindi makadalo. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa buong silid. Pinilit ni Ethan na ngumiti, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Obligadong may kasamang panauhin. Ibig sabihin, si Amara. Ibig sabihin, ang kanyang asawa. Ang kanyang perpekto, tila hindi maaabot na asawa. Ay papasok sa mundong ito. Isang mundong pinagtatrabahuhan ni Victoria, 2 palapag ang layo. At si Sabrina sa public relations, na patuloy pa ring nagpapadala ng mga mensaheng madaling araw na tila nangungumusta kung gising pa siya. At si Lena sa strategy, na may ugaling lumapit ng higit sa nararapat kapag sila'y nagkakaisa. Hinaplos niya ang kanyang panga, tinatakpan ang kanyang pagkailang sa pamamagitan ng isang mayabang na ngiti. Mukhang kailangan ko nang hanapin ang aking tuksedo, magaang niyang sabi, na nagdulot ng ilang mahinang tawanan. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimula na siyang magplano. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Victoria V. Hindi siya nag-atubili. Victoria, maayos niyang sagot, bumababa ang tinig sa malambing na tonong alam niyang kinagigiliwan nito. Nasaktuhan mo ako sa pinakaabala kong sandali. Isang mahinang tawa ang umalingaw mula sa kabilang linya. Iyan ang lagi mong sinasabi, Ethan. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang Sabado. Nakalimutan mo ba? Kailanman ay hindi ko nakalimutan ang Sabado. Iniharap niya ang kanyang upuan sa bintana at ibinaba ang kanyang boses. Alam mong nami-miss kita. Pero hindi natin ito maaaring pag-usapan dito. Tatawag ako mamaya, ayos? Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makapagsalita pa,
at basta na lamang inihagis ang telepono sa kanyang mesa. Tinitigan siya ng kanyang refleksyon sa salamin. Sa isang saglit, ang saya mula sa tagumpay niya kaninang umaga ay tila kumupas, napalitan ng mas mabigat na pakiramdam. Pagkaraan, inayos niya ang kanyang kurbata, kinuha ang kanyang jacket, at ibinalik sa mukha ang kilalang alindog ng isang Mendoza. Kung darating si Maxwell Escudero sa lungsod, kailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng higit na mahusay kaysa dati. Hindi naniniwala si Maxwell Escudero sa pag-ibig. Hindi sa paraang kinagigiliwang romantisahin ng karamihan. Sa mundo niya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga hapunang may kandila o pabigla-biglang paglalakbay. Hindi ito mga nakaw na halik sa ilalim ng ulan. Ang pag-ibig, kung tunay man itong umiiral, ay isang negosasyon. Isang maingat na pagtutugma ng mga inaasahan, pamilya, at pangmatagalang layunin. Isa itong kasunduan. At ang mga kasunduan, hindi tulad ng damdamin, ay maaaring pagkatiwalaan. Nakatayo si Maxwell sa harap ng salaming bintanang abot mula sahig hanggang kisami ng kanyang penthouse, habang ang tanawin ng Maynila ay nakalatag sa ibaba na tila isang munting lungsod na modelo. Nakatingin pabalik sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Matangkad, malapad ang balikat, at perpektong bumabagay sa kanyang pangangatawan ang tabas ng suot niyang mamahaling kulay navy na polo. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang maitim na buhok, at malinis ang pagkakaahit ng kanyang panga. Siya ang uri ng lalaking pinakikinggan ng mga tao kapag nagsasalita. Pinalaki siya para rito. Hindi basta-basta ipinapamana ng mga Escudero ang kanilang imperyo kung kani-kanino lamang. Sa ibabaw ng salaming mesa sa likuran niya ay nakapatong ang isang tumpok ng mga papeles. Mga ulat tungkol sa Venture and Corporation, ang pinakabagong kumpanyang nasa ilalim ng kanyang direktang pamamahala. Malinaw ang sinabi ng kanyang ama, panahon ng umangat ka. Kailangan ng Escudero Group ng mas matatag na kamay na hahawak sa manibela. Hindi kailanman umurong si Maxwell sa trabaho. Kung may isang bagay mang lubos niyang pinaniniwalaan, iyon ay ang katotohanang walang anumang mahalaga ang nakakamtan ng walang-walang humpay na pagsisikap. Kapangyarihan, impluensya, respeto. Lahat ng iyon ay pinaghihirapan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Maxwell. Magaan ang tinig ni Cassandra, malambing at banayad, sapat upang halos mapawi ang kanyang pagiging mapagbantay. Cassandra, pantay na sabi niya habang tumatalikod mula sa bintana. Gabi na. Alam ko, sagot nito, may bahagyang panunukso sa tinig. Pero gusto ko lang marinig ang boses mo bago ako matulog. Malaking araw bukas, hindi ba? Malamang ay takot na sayo ang buong team. Bahagyang humiti si Maxwell. Alam na alam ni Cassandra kung paano gampanan ang kanyang papel. Mainit ang pakikitungo, maalaga, at walang sawang sumusuporta. Isa rin siya sa mga anak ni Charles Kenston, punong ehekutibong opisyal ng Kenston and Val. Isang pagsasanib na ilang taon ng maingat na binubuo ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi isinilang mula sa matinding pag-ibig. Isa itong estratehiya. At sa mundo ni Maxwell, estratehiya ang pinakamahalaga sa lahat. Makakasanayan din nila, payak niyang tugon. Hindi iyon takot. Respeto iyon. Mahinang natawa si Cassandra. Para kang ama mo kung magsalita. Bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyo. Tungkol sa katapatan. Tungkol sa paggawa ng kinakailangan kahit pa hindi iyon komportable. Minsan ay naiisip niya kung tunay nga bang mahal siya ni Cassandra o mahal lamang nito ang ideya tungkol sa kanya. Ang tagapagmana ng Escudero, ang susunod na punong ehekutibong opisyal, ang lalaking kayang tiyakin ang alyansa ng kanilang mga pamilya sa loob ng maraming dekada. Ngunit muli, hindi ba iyon naman talaga ang layunin? Bibigyan siya ni Cassandra ng katatagan. At ibibigay naman niya rito ang pangalang Escudero. Isang patas na kapalit. Gayunpaman, may mga gabing gaya nito na kapag nagiging sobrang malambing at mapag-angkin ang tinig ni Cassandra. Nagtatanong kung mamimiss ba siya nito habang nasa London siya ng isang linggo. May bahagyang pagkainis na sumisibol sa kanyang dibdib. May pagkakataong masyadong mapagpigil si Cassandra. Ngunit siya ang kanyang mapapangasawa. Siya ang pinili ng kanyang pamilya. At nagtitiwala si Maxwell Escudero sa kanyang pamilya.
Alam nila kung ano ang pinakamainam para sa kanya. Tinapos niya ang tawag sa magalang na pamamaalam, saka muling humarap sa bintana, habang ang Maynila ay kumikislap sa ibaba na tila isang buhay at humihingang nilalang. Ang pag-ibig, naisip niya, ay isang luho para sa mga taong wala ng ibang mawawala. Ngunit ang kapangyarihan ay kaligtasan. At walang balak si Maxwell Escudero na ito'y mawala sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nasa opisina na siya ng kanyang ama, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw. Ang patriarka ng pamilyang Escudero ay nakaupo sa likod ng isang mesang yari sa mahogany na halos kasinlaki ng maliit na sasakyan, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kulay pilak nitong buhok mula sa matataas na bintana. Nabasa mo na ba ang mga files? Tanong ng kanyang ama nang hindi man lamang iniaangat ang tingin mula sa hawak nitong tumpok ng papeles. Lahat, tugon ni Maxwell habang umuupo sa tapat nito. At ano ang masasabi mo? Bahagyang sumandal si Maxwell. May potential ang venture and corporation. Pero naging kampante na ito. Sobra ang pag-asa sa karisma, kulang naman sa tunay na kalidad. Bahagyang gumalaw ang labi ng kanyang ama. Ang mga lalaking may alindog ang kumikita ng pera. Pero ang tunay na kalidad ang nagpapanatili nito. Balak kong hingin ang pareho, malamig na sabi ni Maxwell. Doon lamang tuluyang nag-angat ng tingin ang kanyang ama. Magaling! Iyan ang punto. Hindi ka naroon para panatilihin ang kasalukuyang sistema. Naroon ka para ipaalala sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng pangalang Escudero. Hindi na kailangan pa ni Maxwell ng paalala. Ang pangalang Escudero ay kapangyarihan. Nagbubukas ito ng mga pinto bago ka pa man kumatok. Nagdudulot ito ng takot sa mga taong dapat matinag at katapatan naman sa iba. Ngunit kaakibat din nito ang matataas na inaasahan. Itinuro ng kanyang ama ang tumpok ng mga ulat tungkol sa mga empleyado ng venture and corporation. Kailangan mong makipagpulong sa mga pinuno ng bawat departamento. Alamin mo kung sino talaga ang nagtatrabaho at kung sino ang nagpapaanod lamang. Binuklat ni Maxwell ang unang file. Ethan Mendoza, Senior Account Manager. Maayos manamit, presentable, mataas ang marka sa kasiyahan ng mga kliyente. Ngunit may kung anong bumagabag sa kanya sa mga nakasulat sa gilid ng ulat. Mahusay makibagay, gustong-gusto ng mga kliyente, umuunlad sa mga presentasyon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maxwell. Sobrang umaasa sa karisma, naisip niya. Kulang sa talim. Nakakita na siya ng mga lalaking ganito noon. Mga taong itinayo ang karera sa matatamis na salita at kaakit-akit ng ngiti. Bihira silang magtagal. Pagsapit ng tanghali, naroon na si Maxwell sa gusali ng Venture and Corporation, naglalakad sa malilinis nitong pasilyong salamin na para bang pag-aari na niya ang lugar. Dahil sa isang banda, ganoon na nga. Kabado siyang sinusulyapan ng mga empleyado habang dumaraan at napuputol ang mga usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Wala siyang pakialam sa mga titig na iyon. Ang respeto ay pinaghihirapan, ngunit ang takot. Ang takot ay agad na nakukuha. Ginoong Escudero, masiglang bati ng isang tinig na halos sobra sa sigla. Lumingon siya at nakita ang kanyang assistant sa may resepsyon, hirap na binabalanse ang dalawang malalaking garment bag. Kakarating lang po nito mula kay Ginang Kenston, mabilis nitong paliwanag. Sinabi niyang kakailanganin ninyo ng mapagpipili ang isusuot para sa gala ngayong weekend. Iginiit niyang maihatid ang mga ito bago magtanghali. Siyempre naman! Kahit nasa kabilang panig ng dagat, palaging nakakahanap si Cassandra ng paraan upang isingit ang sarili sa schedule niya. Maikli siyang tumango. Ipadala mo na lang sa apartment ko. Yes, sir. Halos marinig niya ang boses ni Cassandra sa kanyang isipan. Alam kong wala kang oras para mamili, kaya ako na ang pumili ng pinakamaganda para sa iyo. Maganda naman ang hangarin nito. Palagi naman. Ngunit sa kabila noon, nakasasakal pa rin ang kilos na iyon. Hindi naman masama ang pagiging mapagpigil ni Cassandra. Talagang ganoon lamang siya. At sa ngayon, kapaki-pakinabang siya. Ipinaalala ni Maxwell sa sarili na ang kasal ay isang kasunduang pangnegosyo. At ang negosyo ay nangangailangan ng kompromiso. Pagsapit niya sa pansamantala niyang opisina, naroon na ang hanay ng mga pinuno ng bawat departamento na naghihintay sa kanya.
Isa-isa niyang kinamayan ang mga ito habang sinusukat ang bawat mukha. Magalang. May kumpiyansa. Hindi natitinag. Ganyan nabubuhay sa mundo niya. Ngunit habang pinakikinggan niya ang kanilang mga ulat, iisang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Ethan Mendoza. Mahal siya ng mga kliyente. Mahal siya ng kanyang team. Siya ang nakapagsasara ng mga kasunduang hindi magawa ng iba. Ngunit napansin ni Maxwell ang isang padron sa paraan ng pagsasalita nila tungkol dito. Bawat papuri ay agad nasusundan ng isang kondisyon. Ang presentasyon, binuo ng strategy team. Ang konsepto ng kampanya, nilinang ng creative team. Ang datos, inihanda ng mga analyst. Si Mendoza ang naghahatid ng lahat ng iyon, oo, ngunit tila hindi naman siya ang tunay na lumilikha ng mga ito. Kawili-wili, naisip ni Maxwell habang marahang tinatapik ang kanyang panga. Marahil ay mas marami pa siyang matutuklasan sa gala kaysa sa inaasahan niya. Ang bulwagan ng sayawan ay nagniningning na tila hinango mula sa isang panaginip. Ang mga gintong chandelier ay nakababa mula sa matataas at arko nitong kisame, at ang kanilang liwanag ay kumikislap sa mga kristal na baso at makinang na marmol na sahig. Sa isang sulok ay tumutugtog ang isang string quartet, habang ang banayad na himig ng mga biolin ay marahang humahalo sa mababang ugong ng usapan ng mga piling tao sa Maynila. Ang mga tagapaglingkod na nakasuot ng malilinis na puting guwantes ay maayos na dumaraan sa pagitan ng mga pangkat ng panauhin, tangan ang mga bandehado ng champagne at mga hors d'oeuvres na napakapino at halos magmukhang mga likhang sining. Nakatayo si Amara sa mismong entrada, bahagyang natigilan sa kanyang nasasaksihan. Nakadalo na siya sa mga kasalan noon. Ngunit kailanman ay hindi sa ganitong karangya. Ito ay kayamanan, kapangyarihan, at pamana na hayagang ipinapakita ng walang pag-aalinlangan. Uri ng lugar kung saan tila alam ng bawat isa ang kanilang kinatatayuan. Hindi niya namalayang mas humigpit ang kapit ng kanyang kamay sa braso ni Ethan. Ang tahimik mo, mahina ngunit mapanuksong bulong ni Ethan sa kanyang tabi. Ngunit matigas ang tindig nito. Paulit-ulit na lumilibot ang tingin niya sa bawat sulok ng bulwagan, wari maihinahanap sa mga mukha ng mga tao. Pinagmamasdan ko lang ang lahat, marahang sagot ni Amara, hindi pa rin may alis ang pagkamangha sa karangyaan ng lugar. Pagkatapos ay lumingon siya rito. Ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili. Mabilis ang naging ngiti ni Ethan. Sobrang bilis. Ayos lang ang lahat. Baka naman kasi napakaganda mo ngayong gabi, mahal, kaya ako ang nakakaramdam na hindi bagay tumabi sa iyo. Isa iyon sa mga linyang kayang-kayang bitawan ni Ethan nang walang kahirap-hirap. Makinis, natural, at sapat upang malihis ang isip niya sa naunang tanong. At umepekto nga iyon. Bahagyang humiti si Amara, habang may init na unti-unting namukadkad sa kanyang dibdib dahil sa papuri nito. Napakakulit mo, mahina niyang bulong. Ngunit hindi talaga maayos si Ethan. Kinamumuhian niya ito. Hindi ang mismong gala. Sanay siya sa mga silid na tulad nito. Ngunit ang paraan kung paano naroon si Amara. Si Amara, taglay ang banayad niyang kariktan at tahimik na katalinuhan, ay nakatayo ngayon sa ilalim ng parehong mga chandelier na karaniwang nasasaksihan lamang ng mga babaeng kasama ni Ethan tuwing gabi. Mga babaeng nagtatago ng kanyang mga lihim. Alam nilang lahat na may asawa siya. Siyempre naman. Ngunit kailanman ay hindi niya dinala si Amara rito. Hindi niya hinayaang makapasok ito sa mundong ito. Bakit? Dahil nais ni Ethan na magkahiwalay ang kanyang mga mundo. Sa trabaho, siya ang kaakit-akit na gintong binata. Malaya, palakaibigan at madaling kahumalingan ng iba. Sa tahanan naman, siya ang huwarang asawa at ama. Ngunit sa oras na dalhin niya rito si Amara, nagsisimulang mabura ang hangganan ng dalawang mundong iyon. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niya ang totoo. Hindi kailanman pinahina ni Amara ang kanyang ningning. Sa halip, ipinakita lamang nito kung saan talaga nanggagaling iyon. Oo, maganda si Amara. Matalino. Halos walang kapintasan. Ngunit si Ethan, naghahangad pa ng higit. May kakaibang pananabik sa paraan ng pagtitig sa kanya ng mga babae. Sa kung gaano niya kadaling maakit ang mga ito sa pamamagitan lamang ng isang ngiti, ng mahina at mababang tawa,
o isang papuring tama ang tiempo. Mga katrabaho niya, mga kliyente, mga nag-iisang babaeng nakakasalamuhan niya sa bar ng hotel kapag inaabot ng gabi ang kanyang mga biyahe para sa trabaho. Halos magkakapareho silang lahat. Naghahangad mapansin, mapili, at alam na alam ni Ethan kung ano ang sasabihin, kung paano marahang hahawakan ang kanilang braso, at kung kailan siya dapat lumapit. Panandali ang ugnayan, mga lihim na relasyon. Tawagin man iyon ng iba sa anumang nais nila, para kay Ethan, iyon ay simpleng kasiyahan lamang. Walang masamang ibig sabihin. Ginagawa ba siyang masamang asawa noon? Hindi. Kahit paano, hindi sa sarili niyang pananaw. Hindi niya kailanman pinabayaan si Amara. Hindi rin niya pinabayaan si Lucas. Sila ang kanyang prioridad. Sila ang tunay niyang buhay. Ngunit kung minsan, may hinahanap pa rin siyang iba. Isang bagay na para lamang sa kanya. At hanggat umuwi siya sa pagtatapos ng gabi, paulit-ulit na ikinukumbinsi ni Ethan ang sarili na wala siyang ginagawang mali. Ethan Mendoza. Isang malalim at malakas na tinig ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Ethan. Lumapit si Raymond, isa sa mga kapwa niya executive, na may malapad na ngiti sa labi. Mahigpit nitong kinamayan si Ethan bago bumaling kay Amara. Ngayon naiintindihan ko na, sabi nito sa tonong tila mailihim na ibinubulong. Kaya pala itinago mo ng ganito katagal ang asawa mo. Raymond. Agad na saad ni Ethan, ngunit bago pa niya maituwid ang usapan ay dumating si Linda, isa sa mga direktor ng PR, kasabay ng magaang tawa. Itinago talaga ang tamang salita, ani nito habang nakangiti kay Amara. Napakaganda mo, Ginang Mendoza. Hindi nakapagtatakang gusto kang manatili ni Ethan sa bahay. Namula si Amara at bahagyang yumuko ang ulo. Karaniwan lang naman po ako, mahina niyang tugon. Baka dala lang ito ng make-up ngayong gabi. Ikinaway iyon ni Linda na tila may narinig na katawa-tawang biro. Maniwala ka sa akin, sabi niya. Hindi kayang gawin ng make-up ang ganyang klaseng ganda. Nakisabay si Ethan sa pagtawa, kahit nararamdaman niya ang unti-unting paninikip sa ilalim ng kanyang kwelyo. Biglang tumunog ang isang kampana, dahilan upang matahimik ang buong bulwagan. Mga binibini at Ginoo, pahayag ng tagapag-anunsyo mula sa entablado, malugod nating tanggapin ang bagong punong tagapagpaganap ng Venture and Corporation, si Ginoong Maxwell Escudero. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan mula sa mga tao. Pumasok si Maxwell na parabang isinilang siya para sa sandaling iyon. Matangkad. Malapad ang pangangatawan. Ang perpektong tabas ng kanyang pinasadyang suit ay nagmistulang nagpahina sa tindig ng ibang kalalakihan sa silid. Ang kanyang buhok na kulay uling ay maayos na maayos at ang matatalas niyang mga katangian ay halos imposibleng basahin. Kung si Ethan ay alindog, si Maxwell Escudero naman ay bakal. Hindi kusang lumalapit sa kanya ang mga tao. Sa halip, kusang umaayon ang mga ito sa kanya. Mabilis na nabuo ang hanay ng mga executive, bawat isa ay sabik na makakuha kahit sandaling oras mula sa kanya. Ginoong Escudero, sabi ni Ethan nang sila na ang sumunod, buong kumpiyansang inilalahad ang kamay. Ako si Ethan Mendoza, Senior Account Manager. At ito ang asawa ko, si Amara. Saglit na tumingin si Maxwell kay Ethan bago inilipat ang tingin kay Amara. Ginoong Mendoza, malamig ngunit magalang niyang tugon. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Sana'y puro mabuti naman, sagot ni Ethan kasabay ng isang ngiting hindi man lamang tinugunan ni Maxwell. Kahanga-hanga, simpleng sabi ni Maxwell. Patag ang kanyang tinig, ngunit may bigat ang bawat salita. Inaasahan kong mapananatili mo ang ganyang antas ng trabaho. At pagkatapos noon ay agad na siyang nagpatuloy sa iba. Marahang nagbuga ng hangin si Ethan sa ilong, ikinukubli ang kanyang pagkainis sa likod ng isang sanay na ngiti. Kalaunan, habang patuloy ang pagdaloy ng champagne at lalong gumagaan ang usapan, nagtipon ang ilang executive malapit sa mahabang hapagkainan, pinag-uusapan ang trabaho sa pagitan ng pagsubo ng smoked salmon. Sa totoo lang, sabi ng isa sa kanila, ang problema sa Escudero account ay hindi branding. Pampublikong pananaw ang tunay na suliranin. Hindi mo maibabangon ang isang pamana gamit lang ang mga advertisement. Umiling ang isa pa. Hindi legacy ang problema. Engagement iyon.
Kailangan mong muling pag-usapan ng mga tao ang Escudero Group. Sa ngayon kasi, masyado itong malamig. Kung ganoon, palabasin ninyong mas may init, walang pakialam na tugon ng isa kasabay ng pagkibit-balikat. Nagtawanan ang mga lalaki habang patuloy na naghahagisan ng mga kilalang terminolohiya sa negosyo, ngunit wala namang malinaw na solusyon. Kayo po ba, Ginang Mendoza? Biglang bumaling ang isa sa kanila kay Amara, may magalang na pag-uusisa sa mukha. Napakatahimik ninyo. Siguro naman madalas ninyong marinig kay Ethan ang mga ganitong usapan. Napakurap si Amara, bahagyang nabigla. Ako po? Oo naman, dagdag pa ng isa. Asawa kayo ng isa sa pinakamahusay naming tauhan. Tiyak na may masasabi kayo. Kinabahang natawa si Ethan. Hindi siya bahagi ng branding, shy. Sa totoo lang, puto ni Amara, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Sa tingin ko, hindi perception o engagement ang problema. Biglang natahimik ang maliit na grupo. Identity ang problema. Nagpatuloy si Amara at maging siya man ay tila nagulat sa sariling mga salita. Matagal nang ipinoposisyon ng Escudero Group ang sarili nito bilang isang legacy brand. Pero wala nang pakialam ang merkado sa kasaysayan ngayon. Ang mahalaga sa mga tao ay kung ano ang naaayon sa kanilang mga pinahahalagahan sa kasalukuyan. Hindi mo sila mabebentahan gamit ang nostalgia lamang. Kailangan mong ibenta ang relevance. Kailangan mong ipadama sa kanila na ang brand ay hindi lamang nakikisabay sa panahon, kundi nangunguna rito. Napatitig sa kanya ang mga executive, pansamantalang natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang sumipol ang isa sa kanila. Iyan ay talagang napakatalino. Saan mo natutunang mag-isip ng ganyan? Tanong ng isa pa, halatang hanga. Namula si Amara. Mahilig lang akong makinig, mahina niyang sagot. At magbasa. At baka nakakuha rin ako ng ilang ideya mula sa mga lumang textbook ng asawa ko noon. Nagtawanan sila, ngunit sa pagkakataong iyon, may tunay ng paggalang sa kanilang mga mata. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, patungo sana si Maxwell upang batiin ang isa pang panauhin nang makarating sa kanya ang mga salita ni Amara. Huminto siya. Hindi siya lumingon. Hindi rin nagpakita ng anumang reaksyon. Ngunit nakinig siya. At nang tuluyan siyang sumulyap sa likuran niya, hindi si Ethan Mendoza ang nakakuha ng kanyang pansin. Kundi siya. Si Amara. Kawili-wili. Matalinong babae, mahinang bulong ng isang tinig sa kanyang tabi. Hindi na kinailangang lumingon ni Maxwell. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Blurt Wenceslao. Kanyang personal assistant sa nakalipas na 6 na taon, at tanging taong nasa gusaling iyon na kayang makipag-usap sa kanya nang hindi muna pinaplano ang bawat salitang sasabihin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Naaalala lang niya ang ilang nabasa niya sa lecture ng kung sinong propesor. Malamig niyang tugon, wari isinasantabi ang mumunting pagkamanghang na idulot ni Amara. Bahagyang tinaasa ni Bert ng kilay ang sinabi nito, ngunit hindi man lamang natinag. Sige, Maxwell, sabi niya na may bahagyang ngiti. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Hindi na muling nagsalita si Maxwell. Ngunit nanatili ang kanyang tingin kay Amara ng ilang segundong mas matagal kaysa nararapat bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Ang silid pulong sa pinakataas na palapag ay hindi na tila pag-aari ng Venture and Corporation. Tila ito ay kay Escudero. Mula sa bagong ayos ng mga upuan hanggang sa makikinis na itim na folder na maingat na nakahanay sa harap ng bawat upuan, malinaw na bakas ang presensya ni Maxwell Escudero. Hindi lamang niya inangkin ang kumpanya. Muli niya itong hinubog ayon sa sarili niyang imahe. Naupo si Ethan Mendoza sa pinakadulo ng mahabang mesang salamin, nakabukas ang laptop at perpektong nakatali ang kanyang kurbata. Nakangiti siya, ngunit bahagyang pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Hindi dahil sa proyekto. Ilang ulit na niya itong nagawa noon. Kaya niyang magbenta ng nyebe kahit sa taong sanay na sa taglamig. Ang dahilan ay ang lalaking nasa kabilang dulo ng mesa. Si Maxwell Escudero. Ang bagong punong ehekutibong opisyal ay nakaupo ng may hindi mabasang ekspresyon, kasama si Bert Wenceslao, ang kanyang laging kasakasamang personal assistant. Hindi abala si Maxwell sa kanyang telepono. Hindi rin siya pasulyap-sulyap sa relo. Nakatingin lamang siya. Nakatuon.
Tahimik. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas nakapangingilabot iyon kaysa kung halatang wala siyang interes. Bahagyang nilinis ni Ethan ang kanyang lalamunan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Gaya ng inyong nalalaman, matagal na naming binubuo ang kampanyang pang-urban ng Escudero. Isa itong malawakang pagbabago ng tatak na naglalayong makahikayat ng mas batang merkado habang pinananatili ang prestihiyo ng pangalang Escudero. Ito. Pinindot niya ang remote at lumitaw ang unang slide. Ang aming bisyon. Sa sumunod na 20 minuto, pinangunahan niya ang silid na tila isang entablado. Malalawak na kumpas ng kamay. Kaakit-akit ng ngiti. Perpektong tiyempo ng pagsasalita. Iyon ang pinakamainam niyang kakayahan. Ang gawing kwento ang datos at gawing kapanapanabik ang mga bagay na karaniwang nakababagot. Nang maglaho ang huling slide, marahan siyang huminga. Iyon ang kabuuan ng presentasyon. Ngumiti siya kay Maxwell. Kumpiyansa kaming mailalagay ng pamamaraang ito ang Escudero bilang isang makabagong lider nang hindi nawawala ang pinagmulan at danga ng pangalan nito. Tahimik ang buong silid. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at pinagdugtong ang mga daliri. Hay naku! Kinamuhian ni Ethan ang tunog na iyon. Ipaliwanag mo sa akin ang modelong ginamit ninyo para sa inaasahang sukatan ng pakikilaho, saad ni Maxwell sa wakas, na tila kaswal lamang ang tono. Napakurap si Ethan. Ang modelong datos? Oo, hindi man lamang umiwas ang tingin ni Maxwell. Nagpakita kayo ng 35% pagtaas ng pakikilahok sa loob ng 6 na buwan. Nakabatay iyon sa anong mga palagay? Anong pagsusuri ng mga trend ang ginamit ninyo? Nag-atubili si Ethan. Bueno, ang team, ang aming mga analyst, gumamit ng mga paghahambing na batayan mula sa mga nakaraang kampanya upang. Aling mga kampanya? Bahagyang natigilan si Ethan. Ilang kampanya sa parehong sektor? Mga pangalan, Mendoza. Tumigas ang panga ni Ethan. Wala sa harap ko ang mga partikular na detalye. Bahagyang yumuko si Maxwell pasulong. Kung gayon, dapat mayroon. Kung magpapakita ka ng mga numero sa akin at sa ating mga kliyente, inaasahan kong lubos mong naunawaan kung saan nanggagaling ang mga iyon. Nananatiling tahimik ang buong silid. Sumulyap si Bert kay Maxwell bago tumingin kay Ethan. Maaari naman pong ipadala ng mga analyst ang detalyadong ulat, sir. Hindi inalis ni Maxwell ang tingin kay Ethan. Gawin mo iyon. At sa susunod, Ginoong Mendoza. Dumating kang handa. Hindi iyon malakas. Hindi rin marahas. Ngunit mas matalim pa iyon kaysa sa anumang sigaw. Bahagyang nanginig ang ngiti ni Ethan. Ang tanging palatandaan ng unos na nagkukubli sa likod ng kanyang sanay na ekspresyon. Siyempre, muling sumandal si Maxwell at isinara ang folder. Bukod doon, maayos ang presentasyon. Parang dagdag na komento na lamang iyon. Mabilis ding nagtapos ang pagpupulong matapos noon. Isa-isang lumabas ang mga ehekutibo habang magalang na nagpapaalam sa isa't isa. Nanatili si Ethan ng ilang sandali upang maingat na ipunin ang kanyang laptop, mahigpit pa rin ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Sa kabilang dulo ng mesa, abala na si Maxwell sa pagrepaso ng panibagong file, tila walang interes sa pag-alis ni Ethan. Bert, saad niya habang palabas si Ethan, kunin mo sa akin ang kumpletong ulat ng mga account ni Mendoza. Nais kong malaman kung sino talaga ang gumagawa ng pinakamabibigat na bahagi ng kanyang mga proyekto. Tumaas ang isang kilay ni Bert. Sa tingin mo ba ay nakikisabay lang siya sa trabaho ng iba? Sa tingin ko, walang emosyong saad ni Maxwell. Napakahusay niyang magpresenta ng trabaho ng ibang tao. Umuwi si Ethan na mahirap basahin ang ekspresyon ng mukha. Nakaluwag ang kanyang Amerikana, kalahating nakalugay ang kurbata, at mabigat ang bawat hakbang niya. Napatingin si Amara mula sa pag-aayos ng mga plato sa hapagkainan, bahagyang nakakunot ang noo. Ayos ka lang ba? Mahina nitong tanong. Pagod lang. Maikli ang sagot, sinabayan ng bahagyang ngiting tila magalang na paraan upang isara ang pinto sa anumang karagdagang tanong. Hindi na nangulit si Amara. Tahimik silang naghapunan. Tanging maririnig ang banayad na pagkalansing ng mga kubyerto sa buong silid. Ngunit gaano man kaabala o kabigat ang dinadala ni Ethan, may isang bagay na hindi niya kailanman nakakalimutan.
ang maglaan ng oras para kay Lucas. Pagkatapos ng hapunan, isinama niya ang kanilang munting anak sa silid nito at binasahan ng dalawa sa mga paboritong kwento ni Lucas hanggang sa tuluyang mapawi ang munting tinig nito sa mahimbing na pagtulog. Nakatayo si Amara sa may pintuan, pinagmamasdan sila habang may munting ngiting sumisilip sa kanyang mga labi. Ang mga ganitong sandali ang laging nagpapainit sa kanyang puso. Para kay Amara, perpekto ang kanilang munting pamilya. Si Ethan, si Lucas at siya. Wala na siyang mahihiling pa. Nang makatulog si Lucas, dumiretso si Ethan sa silid-aralan. Marahang kumatok si Amara bago pumasok, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Nakaupo si Ethan sa armchair, nakasandal habang nakatitig ng malayo sa hanay ng mga aklat. Lumapit si Amara mula sa likuran, inilapag ang tasa sa maliit na mesa sa gilid bago marahang ipinatong ang mga kamay sa mga balikat ni Ethan at marahang minasahe ang mga iyon. Gusto mo bang ikwento sa akin kung ano nang nangyari? Mahina niyang tanong, binibigyan siya ng pagkakataong magbahagi kung nais nito. Malalim na huminga si Ethan at ipinikit ang mga mata sa haplos ni Amara. Ang bagong punong ehekutibong opisyal, mahina niyang sambit. Iyong proyektong tinulungan mo ako, ipinresenta ko iyon sa kanya ngayong araw. Tapos sunod-sunod siyang nagtanong. Nagpatuloy si Amara sa marahang pagmasahe sa kanyang mga balikat. Punong ehekutibong opisyal siya, mahal. Siyempre gugustuhin niyang malaman ang bawat detalye. Lalo na tungkol iyon sa sarili niyang kumpanya. Hindi sumagot si Ethan. Tumigil si Amara at humila ng upuan bago umupo sa tapat niya. Nasagot mo ba ang mga tanong niya? Maingat nitong tanong. Tahimik si Ethan. Marahang napabuntong hininga si Amara. Alam na niya ang sagot. Karamihan sa malalaking proyekto ni Ethan ay palaging nahuhubog at napapakinis dahil sa tulong niya. Ang mga ideya niya, ang maayos niyang pag-organisa, ang kanyang mga pananaw. Madalas ay siya ang naghahanda ng pundasyon upang si Ethan na lamang ang maglahad nito. Ngunit kapag humaharap na sa mas malalalim na tanong, iyong mga nangangailangan ng tunay na pag-unawa. Madalas ay wala itong sapat na kakayahan upang mag-isa itong panindigan. Ayos lang, marahang sabi ni Amara, pilit tinatakpan ang puwang ng pagkadismaya. Sa susunod, aaralin natin iyon ng magkasama. Bahagyang tumango si Ethan. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng telepono, may mensahe. Tumayo si Ethan at agad kinuha ang kanyang telepono. Saglit niyang sinilip ang screen bago nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Kailangan kong lumabas, saad niya habang inaabot ang kanyang Amerikana. May pag-uusapan patungkol sa proyekto. Huwag mo na akong hintayin. Napakurap si Amara sa gulat ngunit tumango lamang. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, mahina niyang sabi. Yumuko si Ethan at mabilis siyang hinalikan. Isang halik na mas tila nakasanayan na lamang kaysa tunay na damdamin. Bago tuluyang nagtungo sa pintuan. Inihatid siya ni Amara palabas at kumaway habang umaalis ito. Marahan niyang isinara ang pinto at nanatili sandali sa sala, pilit pinapatahimik ang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Kung alam niya lamang na ang mensaheng iyon ay hindi mula sa isang kasamahan sa trabaho. Hindi rin mula sa sinumang kasali sa anumang pagpupulong. Kundi mula kay Judy Ann. Isang batang biyudang kliyente mula sa isa sa mga dati ng proyekto ni Ethan. At ngayong gabi, tulad ng napakarami ng gabing nagdaan, doon muli magpapalipas si Ethan sa marangyang villa nito. Matatagpuan ang villa ni Judy Ann sa Upper East Side, nakatago sa likod ng matataas na bakal na tarangkahan at maayos na mga halamang bakod. Ilang ulit nang nakapunta roon si Ethan, kaya hindi na siya inuusi sa paa ng mga gwardya. Binuksan ni Judy Ann ang pinto bago pa man siya makakatok. Maluwag ang suot nitong seda na roba, sapat upang gawing malinaw ang kanyang intensyon. Ang tagal mo naman, panunukso niyang sabi habang nakasandal sa hamba ng pinto at maihawak na isang baso ng pulang alak. Kailangan kong gawing kapanipaniwala, sagot ni Ethan habang pumapasok ng walang pag-aalinlangan. Isinabit niya ang kanyang Amerikana sa isang upuan na parabang pag-aari niya ang buong lugar. Tumaas ang isang kilay ni Judy Ann, halatang naaaliw. Kapanipaniwala para kanino? Sa asawa mo o sa sarili mong konsensya? Bumerk si Ethan. Ang pamilyar at sanay niyang ngiting laging nakapagpapalambot kay Judy Ann. Pareho.
Marahan itong natawa at iniabot sa kanya ang alak. Kung ganoon, uminom ka. Mukhang napakahaba ng naging araw mo. Totoo iyon. Isang lagok, saka isa pa, hinayaan niyang palitan ng init ng alak sa kanyang dibdib ang iritasyong iniwan ni Maxwell Escudero kanina. Umupo si Judy Ann sa sandalan ng sopa habang pinagmamasdan siya. Kumusta naman ang buhay sa ilalim ng bago mong punong ehekutibong opisyal? Balita ko. Matindi raw siya. Napailing si Ethan at umikot ang mga mata. Matindi ay isa lang paraan para ilarawan siya. Mayabang ang mas tamang salita. Iniisip niya na dahil Prescott ang apelyido niya, maaari siyang basta pumasok at sirain ang lahat ng maayos namang gumagana. Mukhang lubusan kanyang pinahiya, sabi niya na may mapanuksong ngiti. Mapait na napatawa si Ethan. Nagtanong siya na para bang isa lang akong bagitong empleyado. Sa harap pa mismo ng team ko. Parang sinusubukan niyang tingnan kung mababasag ako. Inabot ni Judy Ann ang kanyang mukha at marahang idinaan ang mga daliri sa panga nito. At nabasag ka ba? Hindi para sa kanya, sagot ni Ethan habang hinuhuli ang pulsuhan nito at hinihila siyang palapit. Hindi tumutol si Judy Ann. Mabuti, bulong nito sa tabi ng kanyang mga labi. Dahil gusto kita kapag ganyan ka. Punang tensyon. Nangangailangan ng taong magpapagaan ng lahat. Hindi na sumagot si Ethan. Hindi na niya kailangan pa. Pagsapit ng sandaling nakalimutan na ang mga baso ng alak at ang roba ni Judy Ann ay nakahandusay na lamang sa sahig, hindi na iniisip ni Ethan si Maxwell Escudero. O ang mga tanong na hindi niya nasagot. O ang katotohanang isang oras pa lamang ang nakalilipas mula ng marahang masahihin ng kanyang asawa ang kanyang mga balikat, pilit inaalis ang parehong tensyong ayoy masayang pinapalaya ni Judy Ann. Hindi. Sa villa ni Judy Ann, walang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Tanging ligaya lamang ang naroon. At para kay Ethan, sapat na iyon. Sa susunod na kabanata, magsisimulang maghinala si Maxwell Escudero na may mas malalim na itinatago si Ethan kaysa sa kakulangan nito sa kakayahan. At unti-unti niyang matutuklasan kung sino talaga ang nasa likod ng mahuhusay na ideyang ipinapakita nito sa kumpanya. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang magtutulak kay Amara upang questionin ang mga gabing overtime ni Ethan, habang papalapit ng papalapit ang katotohanang maaaring sumira sa kanilang tila perpektong pamilya. Kaya abangan natin,